Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Nakidnap na estudyante ng isang exclusive school na rescue sa Parañaque. Senate President walang balak humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para sa impeachment. Philippine National Police dumepensa sa pagdaan ng senior officers sa EDSA busway. Sa MBC TV correspondents, Sambahay, tinupok ng apoy sa Aurora. Dalawang nakaparadang truck na damay. Sa MBC TV Sports, Filipino MMA fighter na si Joshua Pasio pinangalan ng People's Champ ng 1171. At sa Showbiz Spotted, Moira De La Torre muntik nang matamaan ng bote sa isang mall show. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nasagip sa Parañaque ang menor de edad na Chinese national na pinaniniwala ang dinukot dahil umano sa koneksyon ng pamilya nito sa illegal na pogo at pagkakautang sa isang big-time e-seller. Una sa balitang yan, live si Edniel Parosa. Edniel. Nailigtas na, Yuel, itong 14 anyos na Chinese national na unang napaulat na dinukot noon pang Pebrero 20. Ayon kay Police Colonel Randolph Tuanyo, nakitang abandonado ang binatilyo sa Macapagal Avenue sa lungsod ng Parañaque kagabi. Naibalik na rin sa kanyang ama ang biktimang dinala na sa isang pagamutan sa Bonifacio Global City para sa kaukulang eksaminasyon. Sabi ng hepe ng PNP Public Information Office, walang ransom na ibinigay ang otoridad para mapakawalan ng nabanggit na estudyante ng British School of Manila. Sa halip, dahil umano ito sa intense pressure ng anti-kidnapping group ng PNP, katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Walang ransom po na ibinigay ang pamilya doon sa mga nag-abduct doon sa Chinese student po. Kabilang sa mga anggulo ng motibong sinisilip ng otoridad ay ang pagkakasangkot ng ama ng kidnap victim sa dating operasyon ng illegal na pogo bago siya naging isang big-time e-seller. Ang isa sa miyembro ng pamilya po ay dati pong involved sa business ng pogo na kung saan pinag-uusapan po nila yata yung pagbabayad ng mga hindi mababayarang utang. Kumpiyansa naman ng Philippine National Police na mahuhuli rin ito ang suspect sa kidnapping na hinihinalang mga Chinese national din. Una nang kinumpirma sa DZRH News ni Interior Secretary John Vic Remulla ang matagumpay na rescue at pagpapatuloy ng manhunt sa mga salarin. Live mula rito sa Campo Crame para sa MBC TV Network News. Ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, wala sa agenda ngayon ni Senate President Francis Cheese Escudero ang humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para sa pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Git ni Escudero, hindi naman maituturing na urgent legislation ang impeachment case. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kung ayaw ng Malacanang na magpatawag ng special session para ipursigi ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, hindi rin gagawin ng liderato ng Senado na mag-request ng special session. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, wala itong balak hilingin kay Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng special session ang Senado. Alinsunod ito sa kanyang katwiran na ang special session ay gagawin lamang kung may panukalang batas na kailangang agad aprubahan o amyendahan na may tuturing na urgent legislation. Kailangan pumayag ang Senate Majority Leader at Minority Leader, ganon din ang Speaker ng Kamara de Representantes. Giit ni Escudero, hindi urgent legislation ang impeachment.
Nauna nang nagbigay ng pahayag ang mga bagong opisyal ng Presidential Communications Office na hindi magandang tingnan na si Pangulong Bongbong Marcos ang magpatawag ng special session para sa impeachment, lalo na't may matinding intriga na ang Pangulo mismo ang nasa likod ng impeachment laban kay VP Sara. Naninindigan si Senate President Escudero na hindi siya magpapaapekto sa mga partisanong grupo na nagmamadali na magkaroon na ng impeachment. May takda itong panahon para mapag-usapan sa plenary sa June 2 at maaring masimulan ang trial sa susunod ng komposisyon ng Senado sa 20th Congress. Kung hindi madiskaril ang kanilang timeline, sabi ni Escudero, ay matatapos ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa buwan ng Oktubre. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadvas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad namang sinalag ng Philippine National Police o PNP ang pagharang ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa kanilang convoy lulan di umano ang mismong PNP chief na iligal na dumaan sa EDSA busway. Depensa ng PNP, sinunod lang nila ang emergency guidelines sa busway. Nagbabalik si Edniel Parosa. Dinepensahan ng pambansang pulisya ang pagdaan ng mga senior officer nito sa EDSA Busway Ortigas kagabi. Paliwanag ni Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, may security meeting ang convoy sa Campo Crame, kaya kinailangan ng mga itong gumamit ng carousel. Bagamat alam umano ng pulisya ang patakaran sa paggamit ng busway, iginiit ni Fajardo na kasama sa guidelines ang pagpayag sa police officers na mayroong emergency situation. Sagot ito ng PNP nang ilabas ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang video ng pagdaan ng mga HPG motorcycle at dalawang SUV. Nalulan umano si PNP Chief. Meron naman po doon sa guidelines kapag ang mga PNP officers po ay urgent at emergency in nature ay po pwede naman pong dumaan po. Pero hindi na po nakipagtalo po itong convoy at nakiusap na lamang po na hayaan po munang maihatid po yung ating officer po sa Camp Crame at bumalik po sila para kunin po yung ticket na intended po doon sa kanilang supposed violation. Pero tumanggi na si Fajardo na pangalanan kung sinong senior officer officials ang laman ng mga sasakyan. For security reason po ay hindi na po natin i-divulge ang identities po ng mga laman po ng convoy. What we can confirm po ay these are senior officers po holding sensitive position po. But considering po na nailabas na po yung mga video, including po yung plaka ng sasakyan, ay kailangan din po nating proteksyonan po yung kanilang security. Sa hiwalay na panayam ng DZRH, iginiit ni DOTR Secretary Vince Dizon na 5 pinakamatataas na opisyal lamang ng bansa ang pinapayagan dumaan sa EDSA busway. Ang maganda naman po dun sa ating yung sa report po kanina, natikita naman po yung opisyal na yung convoy ng opisyalis driver, yung driver na dumaan. Pero hindi kaya mabalikan yung mga taga-SAIC. Alam niyo, para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. EDSA busway is here to stay. Ito ang tiniyak ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-upo bilang kalihim. Umaasa rin ito na magagamit na rin ng publiko ang inaabangang MRT-7 at tututukan ang problema sa common station ng 4 na metro railway systems sa Quezon City. Ang buong detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Aalisin na raw. Hindi po pwedeng tanggalin. Hindi po pwede kasi nga po kulang na nga po ang ating mass transit. Magtatanggal ka pa ng isa na kitang-kita naman natin na pinakikinabangan at epektibo. Ito ang binigyang diin ng bagong kalihim ng Department of Transportation na si Vince Dizon. Imbis na alisin ang EDSA busway, sinabi ni Dizon na lalo pa nila itong aayusin at pagagandahin para sa ika-aalwa ng biyahe ng mga commuter. Kabilang aniya sa prioridad ng bagong administrasyon ng DOTR ang pagtatayo ng bridgeway sa ilang istasyon ng busway. Bawat stasyon ng busway dedicated para hindi na sumasabay. Na-imagine ko yung dami ng tao. Grabe ho. So 3 po yung stasyon na yan, no? Ortigas, Santolan, tsaka
Kamuning. No? So, bahagi naman aniya ng long-term plan ng DOTR ang pagsasailalim ng EDSA busway sa public-private partnership para sa iba pang proyektong magpapaganda rito. Samantala, target naman ng DOTR na gawing operational na ang MRT Line 7 bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Problema pa rin kasi umano ngayon ang right-of-way kung saan may mga lugar na sakop ng linya ng tren ang hindi pa nakukuha ang mga kaukulang land parcel. Sa bahagi naman ng North Triangle Common Station sa North EDSA Quezon City na 2011 pa sinimulan pero hindi pa rin nagagamit hanggang sa kasalukuyan, nagkaproblema umano sa kontraktor nito. Sabi ni Dizon, aalamin pa niya kung anong rason sa delay at kung hindi matutugunan ay mapipilitan umano silang kumuha ng bagong kontraktor. Layunin sana ng Common Station na resolbahin ang problema sa interconnectivity sa mga line transit system sa Metro Manila na magkokonekta sa LRT1, MRT3, ang hindi pa tapos na MRT7 at ang under construction pang Metro Manila Subway. Binigyang diin ni Dizon na right-of-way pa rin ang pangunahing dahilan kung bakit maraming malalaking proyekto ang DOTR na nadidelay, kabilang na dyan ang North-South Commuter Railway na sistemang tatakbo sana mula sa New Clark City sa Tarlac hanggang sa Calamba, Laguna. Samantala, bumuo na ng flagship project management office si Dizon. Una umanong tututukan ng opisina ang 6 na critical projects ng DOTR para sa transport sector. Ito na po yung Maniga to Clark Railway, yung NSCR, yung Metro Manila Subway, yung pong EDSA Busway, yung rehabilitation ng EDSA Busway, yung pong EDSA Greenways, yung magtatayo po tayo ng mga covered walkway para sa mga kababayan natin para makokonek na sila sa paradahan ng jeep, konektado na sa LRT, hindi mababasa, hindi mahihirapan. Yung Cebu BRT at yung Davao Bus System, no, 6 po yan. Pero pwede po tayo magdagdag as we go along. So kaiba sa mga PMO na pinamumunuan ng mga direktor at assistant secretary, sinabi ni Dizon na siya mismo ang tututok dito upang matiyak na bawat proyekto ng pamahalaan na layong ayusin ang problema sa sektor ng transportasyon sa bansa ay maisa sa katuparan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, sa pag-upo ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon, ibinunyag nito na aabot sa 400 engineers ang nag-resign. Ilan sa mga dahilan ay dahil sa delay na pasahod. Ang tugon ng kalihim sa naturang mass resignation noong nakalipas na administrasyon, tinutukan ni Rovic Manuel. Aabot sa halos 400 mga engineers sa Department of Transportation o DOTR ang umalis at nag-resign sa kanilang mga trabaho. Ito ang kinumpirma ng bagong talagang kalihim ng ahensya na si Vince Dizon sa panayam ng DZRH. Totoo po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Nakakalungkot po. Mga gaano karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. Ayon kay Dizon, dahil umano ito sa problemang administratibo at sa delayed na mga sahod ng mga manggagawa sa DOTR. May mga administrative pong naging problema no? Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, syempre po, ang engineers po, highly coveted yan Talagang in demand po yung mga yan. Dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Bukod dito, napag-alaman din na may ilan ding contractual workers ang delayed na rin ang sahod ng halos 2 buwan. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron pong mga nagsabi sa akin ng gano'n. Kasunod ng mga report na ito, sinabi ni Dizon na hinihintay niya na lamang na ma-appoint ang bagong team na inirekomenda nito sa Pangulo at sinusubukan muling hikayatin ang mga umalis na engineers na magpatuloy sa serbisyo para sa bayan. Pero ang ginawa ko po, sana bumalik sila. Ang gagaling ng mga pinapahikayat ko po sa kanilang mga kaibigan na naiwan sa DOTR na para sa bayan na yan po. Ina-assure po natin sila na wala pong magiging problema sa mga issue tulad ng sweldo, mga delays, etc. Kaya nga po kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Kasi po
Yan ang pinaka-importante para po sa akin, no? Na yan ang pinaka-importante po natin kailangan alagaan yung ating mga tao. Kasi bagay po ako po hindi ko naman po kayang pagganahin tong mga proyektong to na nag-iisa. Sa huli, tiniyak naman ng bagong kalihim na aayusin nito at re-resolbahin ang mga mabibigat na isyu at problemang kinakaharap ngayon ng Department of Transportation. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot na sa halos 70% ang naimprentang balota ng Commission on Elections o COMELEC para sa darating na midterm elections sa Mayo. Inaasahan naman na makukumpleto na ang mga balota sa kalagitnaan ng Marso. Ang mga detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Nasa 68% ng tapos ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 elections. Iyan ang tiniyak ng chairman ng Commission on Elections o COMELEC na si Atty. George Garcia sa panayam nito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ayon kay Garcia, nasa 48 million copies na ng balota ang naiimprenta mula sa target itong 72 million copies at inaasang matatapos ito mula March 15 hanggang March 18. So more or less, mga March 18, sabihin na po natin hanggang March 15 to 18, tapos po ang pag-iimprenta natin ng balota at pagkatapos yung verification naman sa ANJ, mga abutin tayo ng mga April 18 to 20 rin. Yun po yung mga nasa NCR na lang, yung mga malalapit, pero yung mga iba, madideploy na natin by that time. Samantala, nagpaalala naman si Garcia na pinagbabawal ang pagpapataw di umano ng bayad o pag-alok ng insurance card sa isang individual bago ito maging miyembro ng organisasyon o partido. So, bakit kung yung pagkuha mo ng membership ay merong karampatang bayad? Lalo sa isa sa mga iniimbestigahan natin. Halimbawa, babayaran mo ng 300 pesos o kahit na yung pag-distribute ng mga yung tinatawag na insurance card para lang maging miyembro, yan po yung vote buying na maliwanag na maliwanag. Kung kaya hindi po namin papayagan yan. Iyan ay kasunod ang pag-iimbestiga ng COMELEC sa isang partido kung may katotohanan bang nagbibigay ito ng tig 300 ng membership card. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng MMA o Mixed Martial Arts, kinilala bilang People's Champ ng 1171 ang Filipino MMA fighter na si Joshua Pasio. Yan ay kasunod ng kanyang matagumpay na pagdispensa sa titulo bilang one strawweight world champion. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Patuloy ang pagtagsa ng biyaya para sa undisputed one strawweight world champion na si Joshua Pasio ng Lions Nation MMA. Matapos ang kanyang second round technical knockout win laban kay Jared Brooks sa main event ng 171 sa Qatar noong nakaraang linggo, napili si Pasio bilang People's Champ ng naturang event sa isinagawang botohan sa One Championship website. Tinalo ni Pasio sa poll ang ilang kilalang pangalan sa MMA, kabilang sina Brooks, Jonathan Haggerty, Bibiano Fernandez, Robert Soldic at iba pa. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, taos-puso namang pinasalamatan ng Filipino Pride ang mga taong naniwala at sumuporta sa kanya. Dahil sa tagumpay na ito, makatatanggap si Pasio ng karagdagang $6,000 bonus bukod pa sa kanyang guaranteed purse, win bonus at $50,000 performance bonus na ibinigay sa kanya ni One CEO Chatrice Tiotong. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat nyo pang abangan. Francis Leo Marcos o si Mangusin pinagpapaliwanag ng korte matapos mag-back out sa senatorial race. Sa MBC TV Global, o para makapagnakaw ng bulldog puppies, mga magnanakaw sa Amerika nagpapanggap na may seizure. At sa showbiz spotted Blackpink Lisa, kauna-unahang K-pop star na nag-perform o magpe-perform sa Oscars. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Iminungkahi naman sa kamera ang panukalang pag-imbentaryo
sa mga nasabat na excisable goods tulad na lamang po ng sigarilyo. Paniwala ng isang kongresista, makatutulong ito upang mapigilan ang sinumang magtatangka na muling magpebenta ang mga katulad na produkto. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Pinaikilos ang Kongreso kung kailangan ba na magsagawa ng regular na inventory sa mga nasamsam na produkto, lalo na sa mga accessible goods gaya ng sigarilyo. Itong panukala ni Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means. Ginawa ni Salceda ang rekomendasyon kasabay ang papuri sa mga opisyal ng Bureau of Customs matapos mahuli ang mga nasa likod ng resale o muling pagbebenta ng mga smuggled cigarettes. 270 million pesos ang halaga ng mga nasamsam na sigarilyo mula sa mga operasyon ng BOC, pero ilan umanong taga-customs ang nagtangka na muling ibenta ang mga ito. Sa report, ang mga sigarilyo ay nakumpiska sa Port of Subic sa pagitan ng 2021 at 2022 at nakakonsign sa Hong Sim International Corporation. Sabi ni Salceda, hindi tamang itago na matagal ang mga nasamsam na produkto para gamitin na ebidensya. Anya, dapat itong sunugin para maiwasan na muling maibenta at magtira lamang ng maliit na porsyento para gamiting ebidensya. Ayon kay Salceda, dapat lang magpatupad ng inventaryo dahil sa kanyang pagkakaalam, bilyong pisong halaga ng mga sigarilyo at iba pang mga accessible goods ang mga nasa government storage. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nagpapaliwanag naman ng Korte Suprema si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos kung bakit hindi ito dapat patawan ng cite in contempt. Ayon sa SC, ito'y matapos mag-withdraw sa kandidatura kahit nakakuha na ng temporary restraining order. May 72 oras si Mangusin para magpaliwanag para sa kanyang aksyon na maaari umanong magdulot ng kasiraan o kawalan ng respeto sa mga proseso ng korte. Magugunitang naglabas ang korte ng TRO noong Enero 21 na pumipigil sa COMELEC sa pagdedeklara kay Marcos bilang nuisance candidate. Una nang sinabi ng social media personality na nag-withdraw siya kahit nakakuha ng TRO upang hindi na umano gumastos ng malaking pera ang gobyerno para mapasali ang kanyang pangalan sa pag-iimprenta ng mga bagong balota. Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, magbaon po ng payong dahil malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng mga pag-ulan epekto ng 3 weather systems. Asahan ng masungit na panahon sa halos buong Kabisayaan at Mindanao, lalo na sa Eastern Visayas at Caraga kung saan pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Bunsod ito ng sanay puwersang epekto ng shear line at easterlies. Sa Hilaga, mararanasan pa rin ang bahagyang malamig na temperatura at may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon, epekto naman ng hanging amihan. Magiging maaliwalas naman dito sa Metro Manila na may tsansa lamang ng panandali ang buhos ng ulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa pagtaya ng DOST Pag-asa, muling aakyat ang shear line at muling mananalasa sa Bicol Region sa katapusan ng linggo. Maganda muli sa banta at pagbaha at pagguho ng lupa. Fake seizure. Yan ang ginawang estratehiya ng 3 magnanakaw sa Colorado, USA para makapagnakaw ng 2 American Bulldog Puppy na nagkakahalaga ng halos $4,300. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Dalawang American Bulldog Puppies ang estratehikong ninakaw ng 3 suspect sa isang pet store sa Arapahoe County, Colorado sa Amerika. Yan ay matapos pekiin ng isang suspect na nagkukunwaring may seizure para lamang malibang at makuwang atensyon ng mga may-ari, habang pasimple ng pinupuslit ng isa nitong kasamahan na nakawil ang mga naturang aso. Hey, what are you doing? Hey, no! Stop! 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 Nagkakahalaga naman ang bawat isang aso ng $4,299 o kutumbas ng halos 250,000 pesos.
Naibalik na ang isa sa mga ninakaw na puppy, ngunit patuloy pa rin na pinaghahanap ng mga otoridad ang mga suspect sa pagnanakaw. Sa iba pang balita, timbog naman ang isang lalaki mula Colombia matapos masabat ng mga otoridad ang nasa 19 na cocaine capsules na nakatago sa suot nitong wig o peluka. Nahuli ang suspect nang maharang ito sa airport na papunta sana sa Amsterdam. Dito na-recover ang mga droga na nagkakalaga ng halos 10,000 euros o kutumbas na mahigit 600,000 pesos. Kasalukuyan namang nasa kustodiya na ng Attorney General's Office ang suspect na naharap sa patong-patong na kaso ng trafficking, manufacturing at possession of narcotic substances. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinangunahan naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang prayer service sa ikalawang araw ng pagrorosaryo para kay Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican. Ang annual prayer ay gabi-gabing isinasagawa na nagsimula noong araw ng Lunes. Nasa Rome's Gemelli Hospital pa rin ang Santo Papa dahil sa kritikal na kondisyon sa sakit na double pneumonia. Ayon sa Vatican, walang acute respiratory episode at hemodynamic parameters na nakita kung kaya't nasabing nasa maayos na kalagayan ang Santo Papa sa ngayon. Dandaan naman na Katoliko na mananampalataya ang nagtipon upang ipagdasal ang kalagayan at pagbilis ng paggaling ng Santo Papa. Ilang araw na lang at makikilala na ang mga mag-uwi ng parangal sa prestigyosong Oscars. Pero bukod sa winners, kaabang-abang din ang performance dito ni Blackpink Lisa na siyang kauna-unahang K-pop star na magtatanghal sa Academy Awards. Narito ang Showbiz Report. Kabilang si Blackpink Lisa sa mga magpe-perform sa 97th Academy Awards o Oscars. Siya ang kauna-unahang K-pop star na magtatanghal sa prestigyosong film ceremony. Dito makasama nila Lisa ang American rapper-singer na si Doja Cat at British singer-songwriter na si Ray. Sa isa namang post sa X, sinabing hindi ang collab song na Born Again ang ipe-perform ng tatlong global superstars. Pero pagtitiyak naman ng The Academy, but still legendary. Speaking of Born Again, kabilang ang kantang ito sa debut album ni Lisa na Alter Ego na i-release sa February 28. Samantala, bukod sa Korean Idol, Doja Cat at Ray, magpapasiklab din ang Wicked stars na sina Ariana Grande at Cynthia Erivo, gayon din si Queen Latifah sa 97th Oscars na nakatakdang ganapin sa gabi ng March 2 oras sa Amerika sa Dolby Theater sa California. Abangan sa aming pagbabalik sa DZRH Election Series, Bakit Ikaw? Senatorial candidate na si Attorney Luke Espiritu, iginiit na panahon ng buwagin ang provincial wage rates. Sa MBC TV Sports, football pitch sa Mall of Asia, binuksan na para sa publiko. At sa Showbiz Spotted, Moira De La Torre, muntik nang matamaan ng bote habang nagper-perform sa isang mall. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Napapanahon ng buwagin ng wage rate sa mga probinsya at isulong ang isang national wage mechanism. Ito ang nakikitang paraan ng senatorial candidate na si Attorney Luke Espiritu para maranasan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng isang livable wage. Yan at ang iba pang plataporma ni Espiritu. Panoorin sa Bakit Ikaw DZRH Election Report ni Wina Esoro.
Dapat buwagin na ang wage board at isulong ang pagkakaroon ng National Wage Fixing Mechanism. Iyan ang nakikitang solusyon ni Attorney Luke Espiritu para matulungan ang bawat manggagawang Pilipino na kapos ang kita. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyang diin ng tumatakbong senador na parte ng problema ang wage board at dapat umanong magkaroon ng nakabubuhay na sahod ang bawat Pilipino. Kailangan buwagoy na yung mga wage board na yan. Bakit? Yan ang part of the problem yan eh. Kaya nga naging below the poverty threshold eh. Dahil yan sa mga regional wage board, dapat magkaroon tayo ng National Wage Fixing Mechanism. Buwagin ang mga provincial rates. Kailangan natin magkaroon ng nakabubuhay na sahod. Samantala, gusto rin ni Espiritu na wasakin na ang political dynasty sa bansa. Gusto ko wasakin ang mga political dynasties. Wow. Sumusobra na eh. Ayun, umaabot na sa punto na absurdo na eh. Nagiging clown joke. At ang ating mga wala nang political discourse. Naniniwala rin siyang walang mabuting dynastiya. Hindi maring umabot yan sa level ng political dynasty kung hindi yan corrupt, hindi yan mamamatay tao, hindi nananakot ng mga botante. Para maging dynastiya ka, kailangan mong igapos ang mga botante sa pera at repression. Control, total control ng entire electoral process, control ng ekonomiya at control ng politika. Kaya walang mabuting dinastiya. Layo niya ring isulong ang political reform at ang pagkakaroon ng social justice agenda. Political reform, at yan basically ang pagwasak sa political dynasty and of course all the other incidental measures para masagawa yun. Kailangan natin ng social justice agenda. Ibig sabihin, iresolbahin na natin ang age-old historical struggles na hindi nare-resolba hanggang ngayon ng mga manggagawa, halimbawa na ngayon ay naghihirap under starvation wages. Isa rin sa kanyang tututukan ang pagtanggal ng job order na nagiging sanhi ng korupsyon. Aniya, gusto niyang gawing maging regular ang bawat empleyado na nasa ilalim ng job order. Kailangan natin magkaroon ng nakabubuhay na sahod. Kailangan na rin natin resolbahin ang age-old question ng kontraktualisasyon na kailangan na nating alisin o tanggalan ng mga lisensya yung mga manpower agency at direct hire ng mga manggagawa maging regular. At nagiging source ng korupsyon nagiging source ng korupsyon. Tatanggalin sa job order pero nagsusweldo pa rin. Ibang klase. Kailangan rin namanong palakasin ang local production at suportahan ang mga magsasaka para maiwasan ang pag-i-import ng mga pagkain at mapababa ang presyo nito. Kaya tayo mataas ang presyo ng pagkain kasi import tayo ng import dahil yan ay problema ng produksyon, local production ng ating mga pagkain dahil pinabayaan ng gobyerno natin ang mga magsasaka. Ang kailangan natin gawin ay talagang ipalakasin ang local production by supporting our farmers. Have genuine agrarian reform. Naniniwala si Espiritu na kahit na ano kaganda ang batas kung mayroong political dynasty, wala rin naman itong magagawa para wakasan ang korupsyon. Kahit gaano pa ang gaganda ng batas ang gagawin mo, basta may political dynasty, ibig sabihin embedded ang corruption into the system, yung batas mo ay walang magagawa upang siwatahin ang korupsyon. Kaya importante para masugpo ang systemic type of corruption, talagang wasakin ang mga political dynasties. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naabo ang lahat ng ari-arian ng isang mag-asawa matapos sumiklab ang sunog sa Aurora. 2 truck naman ang nadamay sa naturang sunog. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sunog na sunog at nauwi sa abo ang bahay ng mag-asawang Marisa at Divino Makabontok ng barangay Kabitukulan East sa bayan ng Maria Aurora, lalawigan ng Aurora, pasado alas 2 ng hapon kahapon. Walang nailigtas na mga gamit ang mag-asawang Makabontok dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Kasamang nadamay sa nasunog ang isang oil tanker at pick-up truck na pag-aari ng mag-asawa na nakaparada sa gilid ng kanilang bahay, habang maswerte namang nakaligtas ang mga anak nito na nailikas agad matapos nga nakumalat ang apoy. Kabilang dito na nakaligtas ang 3 mga anak nito. Ayon sa hepe ng Bureau of Fire
Department na si Chief Inspector Cesar De Lupa, umabot ng 30 hanggang sa 40 minuto ang pag-apula sa apoy para hindi kumalat sa tabi pang mga sari-sari store, LPG store at ang gasoline station na pag-aari ng mag-asawa. Sa nag-responde ding mga karatig Bureau of Fire Department mula sa mga bayan ng Dipakulaw, Baler at San Luis ay mabilis ding naapula ang apoy. Inaalam pa ang kabuang pinsala, gayon din ang pinagmulan ng sunog na sinasabing sa bahagi ng kusina ng naturang bahay. Paalala ng Bureau of Fire na si Chief Inspector Cesar Nalupa ay lalo't papalapit na ang buwan nga ng Fire Protection Month. Sana ay mag-ingat ang ating mga kababayan at siguraduhin na lalo na ang mga tangke ng LPG at ang mga nakasaksak na mga kuryente o overloading na paggamit sa mga saksakan ng kuryente ay laging i-check. Yan ang ating update para sa MBC TV Network News. Ito si RH25 Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang lalaking dadalaw sana sa pasyente sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City matapos na nakuhaan ng shabu sa kaniyang bag. Ayon kay Police Captain Jobert Amado, officer in charge ng Iloilo City Police Station 5, habang nagsasagawa ng inspection ang gwardya ng ospital sa backpack na dala ni alias Jed ng bayan ng San Enrique, Iloilo, nakita ang isang sachet na may lamang shabu sa bulsa ng bag. Humingi ang gwardya ng tulong sa mga doktor na tumawag ng pulis. Itinanggi ni Jed na siya ang nagmamay-ari ng item at pagmamay-ari umano ng kaniyang tiyuhin ng backpack. Nakipag-ugnayan naman si Captain Amado sa mga pulis sa bayan ng San Enrique at napag-alaman na may record si Jed may kaugnayan rin sa illegal drugs. Ipina-drug test si Jed at positibo ang resulta ayon sa pulis. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban kay Jed. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, Aini Grace Bravo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinuplong sa pulis ang mismong residente ang 2 katao habang nagpuputol ng kahoy sa isang lugar sa bayan ng Lope de Vega. Sa pagresponde ng PNP Code in the Act ang 2 sa pagpuputol ng puno gamit ang chinso. Nagkaroon ng investigasyon at lumalabas na walang permit ang ginamit na chinso na ayon sa PNP paglabag sa Republic Act 9175 o Chinso Act of 2002. Ang 2 nagpakilala sa kanilang mga alias na si Bok at alias Nunoy parehong nasa legal na edad. Dahil sa walang naipakitang permit, kinumpiska ng otoridad ang isang unit na chinso na ginamit sa pagpuputol ng puno. Ikinulong ang 2 dahil sa illegal na aktibidad, kabilang dito ang illegal na paggagamit na nasabing chinso. Nakatakdang humarap sa karampatang kaso ang 2 arestado. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa dami ng mga cheating expose na nagkalat sa social media, hindi may tatanggi na kung may isang bagay na mapagkakasunduan ng mga Pinoy, ito ay pagiging tapat sa isang relasyon. Kaya naman itinuturing na death sentence sa relasyon ang pagtataksil sa kapartner. Ang pahayag ng isang relationship expert tungkol dito, alamin sa Expert's Opinion report na ito. Normal nang humaharap sa iba't ibang pagsubok ang mga romantic couple, mapamag-asawa, magjowa o maski mag-MU pa yan. Pero marahil ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang posibilidad na magloko si partner, magsimulang maglihim at magkaroon ito ng kabit. At bilang kakambal na pundasyon ng relasyon ang tiwala, isang malaking dagok at marahil mag-iiwan ng panghabang buhay na latay sa pagsasama ng 2 magkasintahan ang pagtataksil ng isa sa kanila. Can a relationship really recover from cheating? Nakakabangon pa po ba ang isang relasyon na dumaan sa isang cheating incident? That's a really good question, no, Arnold. And truthfully, rarely they do.
So usually, medyo nagiging death sentence sa relationship yung cheating. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang relationship coach na si Alicia Serrano na kung pagsusumikapan ng parehong partner na isalba ang kanilang pagsasama ay pwede pa rin naman itong maiayos. Kailangan talaga intentional yung couple when it comes to working on it together. Yeah, and you can't do your partner's work for you. You can take as many sessions working with a coach like me or with a counselor, with a therapist. Pero kung yung partner mo yung ayaw magbago, hindi talaga yun it's not gonna bring back the relationship. Gayunman, hindi raw ito nangangahulugan na maibabalik pa sa dati ang pagsasamang dumaan sa pagtataksil. Ultimately, pag nag-cheat na yung tao, there's no going back to before the cheating happened. There's only after it happened and accepting that and then rebuilding what you can after the incident. Sa mundo ng football, binuksan na ang isang FIFA-grade football pitch sa Mall of Asia para sa mga profesional, amateur o mga nais maglaro ng naturang sport. Present sa inaugurasyon ng ilang miyembro ng Philippine Women's National Football Team at sumabak din sa exhibition match bilang bahagi ng kanilang 9-day training camp. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Opisyal nang binuksan ng Mall of Asia football pitch sa Pasay City, isang FIFA-grade field na matatagpuan sa itaas ng main mall ng MOA. Dumalo sa inaugurasyon ng ilang miyembro ng Philippine Women's National Football Team na sina Sarina Bolden, Kinley Quezada, Jacqueline Sawiki, Chandler at Olivia McDaniel, kasama ang Philippine Football Federation o PFF President na si John Gutierrez. Kasalukuyang may 1,800 seats ang pitch na may disenyong maaari pang palawakin. Bilang highlight ng kanilang 9 na araw na training camp sa Manila, nagsagawa ang Pilipinas ng isang exhibition match sa pitch kagabi. Ito ay malaking bagay para sa team dahil inaasahang sasabak ang kupunan sa AFC Women's Asia Cup qualifiers, ASEAN Women's Championship at Southeast Asian Games ngayong taon. Hindi lang Pilipinas ang makikinabang sa bagong pasilidad dahil maaari ring mag-rent ng pitch ang mga professional, collegiate, semi-pro at amateur leagues, gayon din ang publiko para sa kanilang leisure activities. Ang pitch na may halagang halos 30 million pesos ay inabot ng mahigit isang dekada bago natapos at itinayo sa MOA dahil sa kanyang estratehikong lokasyon. Pagsisiguro naman ng grupo na isa lamang ito sa kanilang mga nakaabang na proyekto dahil ilang pitch na rin ang binubuo sa Ortigas at Quezon City. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Viral naman online ang kuhang video sa isang mall show ng singer-songwriter na si Moira De La Torre. Ang mga awit kasi, muntik nang matamaan ng bote ng tubig habang nagpe-perform. Panoorin yan sa Showbiz Report na ito. Muntik nang matamaan ng bote ng tubig ang singer-songwriter na si Moira De La Torre sa gitna ng kanyang performance sa isang mall. Kabila ng nangyari, makikitang tila kalmado pa rin ang Malaya hitmaker na tumuloy sa pagganta habang agad naglapitan ng production crew. Sa comment section, may napaisip naman kung sinadya raw ba iyon o nabitawan lang. Dito may netizen na nagsabing aksidente lang ito. Nanggaling daw ang bote sa ikatlong palapag ng mall at nasagi lamang ang paper bag na pinaglalagyan nito. May nagkomento ring buti na lamang at hindi natamaan ng mga awit. Samantala, kamakailan lang inirelease ni Moira ang music video ng kanyang kantang San Ka Na kasama ang kapwa singer na si Sam Concepcion. At ito lingding buwan, laman ang mga balita si Moira matapos linawin ng aktor na si Sam Milby na wala itong kinalaman sa hiwalayan nila ng beauty queen na si Catriona Gray, habang inamin din ni Sam na hindi na raw sila magkaibigan ng OPM artist. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag si Moira tungkol dito. Para sa MBC TV Network News, ito pang yung Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan po ang mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Miyerkules. Sa pangalan po ni Ms. Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.